Hello everyone, this is Eureka's YouTube channel and I would like to update you regarding dito sa bagong public advisory na ilabas ng BIR noong May 18, 2026 at ito po yung RMC 46-2026. So ano ba tong memorandum na ito? Okay, so itong memo na to, ito yung nagbibigay ng extension ng deadline ng pagsubmit ng audited financial statement and other attachment sa EAFS BIR facility. So, bakit naglabas ang BIR ng extension? At hanggang kailan ba itong extension na to? At sino lang yung pwedeng mag-avail ng extension na to na walang penalty? So, itong extension na to is until May 25. Okay po? So, ito po yung memorandum. 2 pages po yan. Just check nyo na lang sa website ng BIR kung gusto nyo po siyang i-print. Okay? So, let us start this memorandum. So, sino ba yung qualified na mag-resubmit ng kanilang audited financial statement sa BIR na walang penalty? Una, alam naman po natin nung deadline or yung malapit ng deadline ng ITR filing, nagkaroon ng problema yung iba po sa pag-submit ng kanilang audited financial statement. So, ang ginawa ng BIR, inilabas ng memorandum na ito para yung mga taxpayer na nagkaroon ng technical issues o technical concern kaya hindi makapag-submit, ay pwede pa silang humabol mag-submit until May 25 without the imposition of penalty. So, dapat yung mga taxpayer na hindi nakapag-submit on or before the deadline, dahil sa mga issues and technical issues and concern, dapat in-screenshot nyo po yun bilang proof talaga na hindi kayo makapag-submit. Okay, para pwede nyo po siyang i-submit until May 25 na walang penalty. And also, yung mga district offices na pinayagan nila yung mga taxpayer na mag-submit via email na lang dahil hindi nga po makapag-submit online, pero hindi sila nakaka-receive ng confirmation. So, pwede nilang i-upload yun doon naman sa EAFS facility talaga until May 25 din without the imposition of penalty. Pero kung ikaw wala ka namang naging technical issues or any other technical concern, ay hindi ka po kasama dito. May penalty ka na po talaga kung hindi ka nakapag-submit on time. Okay? So, kaya importante yun na i-print nyo yung inyong error on screen. Tapos, ito naman pong extension na to ay hindi to extension sa pangkalahatan. Para lamang po doon sa mga nag-submit online pero hindi naka-receive ng confirmation o doon sa mga hindi talaga nakapag-submit dahil sa error. Ngayon, dito naman po sa second paragraph, yun naman mga taxpayer na nakapag-submit through email at naka-receive ng confirmation ay hindi na required mag-upload dito sa EAFS. Pero kung gusto nyo pa rin i-upload to sa EAFS, pwede naman. Pero choice nyo yun. Pero still, i-upload nyo man siya or hindi, ay hindi na kayo required. Okay? So, ito naman pong mga taxpayer na hindi talaga makapag-log in dito sa kanilang EAFS facility ng BIR. So, gagawa sila ng letter request sa BIR together with the attachment, like yung screenshot nila, ipaayos sila sa collection section para ma-request yan ng collection section sa kanilang data center para maayos yung kanilang paglalagin. So, pag ganun, kahit anong gawin nila, hindi pa rin talaga sila makapag-submit via EAFS, so isubmit na lang nila through email and then make sure na makareceive sila ng confirmation or i-follow up na lang nila yung kanilang request for fixing ng error sa data center BIR para may submit pa rin nila via EAFS facility. Kasi maganda pa rin na may submit through EAFS facility kasi just in case na mawala yung hard copy mo or soft copy mo, yung email mo na hindi mo na ma-access, at least pwede mo pa rin ma-view o makakuha pa rin ng copy ng iyong financial statement through the
AFS facility, pwede nyo i-request siguro sa collection section. Yan po ang sa tingin ko. Tsaka para pag in-audit kayo, mayroong pagbabasehan ang BIR. Okay, so itong paragraph 3 and 4, this does not concern the taxpayer anymore. So ito ay sa mga revenue district offices and revenue district officer and mga BIR officer employee. Okay, so pag gusto nyo po na magasiba, gusto nyo po na lagi kayong update, kung mayroong mga gusto pa kayo ipatakal sa channel na to, comment nyo lang po. Just please subscribe na lang po para makapanood pa kayo ng mga update about PIR. Okay, so ang next ko naman na itatakal is itong bagong release naman ng memorandum, which is about business registration or business registration closure. Okay, so until next vlog po, thank you and God bless.